Recently, dinala sa akin itong computer na to. Ang complaint nila, bigla na lang daw walang lumalabas sa display nila pagka ino-on nila to. So from here, alamin natin kung anong problema. Sige, try natin. Nakakabit siya dito. Ilaw naman yung keyboard. Oh, mukhang parang magbo-boot. Magbo-boot siya sa network. Oh, wala siyang makita. So mukhang wala siyang nakikitang boot device. Bakit biglang ayaw tong boot device nila? So based dito sa pagtingin ko, meron silang SSD at may drive pa somewhere, pero yun nga, baka may problema to. So we'll see. So tinignan ko tong BIOS nila, buti nakakapunta pa sa BIOS, pero may something akong napansin. Ang nangyari is, supposedly may isa pa silang drive, which is yung, I guess, Seagate ito, na 1 terabyte. Pero hindi ito yon, kasi Western Digital to eh. Ngayon, may nakikita siyang isang drive, pero ito hindi niya nakikita. I guess ito yung boot drive na hindi nakikita. So, sana hindi ibig sabihin sira na to. Sana ibig sabihin lang parang maluwag siya, or baka kailangan ilipat yung power, ganyan. So at this point, ang gagawin ko, ita-troubleshoot ko itong drive. What I mean is, tatry kong may gawin na kung ano-ano just to deduce kung ang issue ba ay yung port, or yung cable, or yung power, before ko ma-check kung may issue yung drive. Kasi baka mamaya okay naman yung drive. So, like baka cables lang, ganyan. Kasi hopefully cables lang, hopefully power lang. Baka kailangan lang palitan, ganyan. Kesa itong drive mismo. So, ang ginagawa ko lang, basic lang naman, it won't hurt. Pero, 'di ba, parang iniiba ko lang yung ports kung saan sila nakakabit. Tsaka tina-tighten ko lang. Make sure ko na nakakabit na maigi yung mga ports niya, ganyan. And then I'll see. Somehow it works. Pinilitan ko yung port kung saan, at saka yung pinilitan ko yung pwesto ng cable. From here, nilipat ko dito. Tapos somehow nade-detect na siya. Oo. Ito yung Western Digital. Tapos yun nga, nandito pa rin yung ano niya, yung Seagate na isa na nasa ilalim siguro. So yun nga, hopefully magbubuto na dire-diretso, kasi from there okay na. Check ko na lang kung okay siya, or basta pag ni-restart hindi mangyari ulit. Kasi ang magandang balita dito, kung tuloy-tuloy ito, at least hindi sira yung drive niya, kasi mas masakit sa puso pagka malaman mong biglang nag-fail yung drive mo. Kaya ayan, so at least I guess connection lang, pero we'll see. Siyempre lagi ko pa rin i-check kung okay. Kung yun nga, lagi kong i-check kung i-review ko muna, like if a final check ko, syempre bago ibigay sa may-ari. Ayan, so bale ngayon nag-check siya ng errors, siguro nakausad siya at nahanap niya yung drive na nawawala. Pero dahil kasi biglang yun nga, na weirdohan siya, automatic repair yung Windows. Ayan, try natin kung okay siya after nito. At least nagre-repair daw ng disk errors. Okay, so it looks like pinahihirapan ako ng drive na to. Despite na-detect na siya, mukhang may issue naman din with the actual drive na hindi ako nakakaalis dito sa loop. Kahit na ba chinek disk ko na and everything. Tapos may dagdag pa na issue na napansin ko. Kapag gusto kong mag-command prompt, sasabihin niya na, bakit walang administrator account itong Windows nito? So, parang kakaiba yun Ba't kaya? So, tatry ko na mag-boot with a different Windows, or with basta magtatry ako ng magbo-boot somewhere,
else. Tapos titingnan ko kung mache-check ko yung drive, kung may Windows, among other things. Kasi kung baka may issue na yung drive mismo dahil doon, mukhang, ayun, malalaman ko. So, bale nung kinabit ko tong Windows installer ko para mag-repair, ayan, nakikita naman yung drive. Kaya chine-check disk ko. Kasi wala siyang makitang users daw ng Windows na nandito yung C. Which is supposedly ito. So, ayun, let's see. At this point, mukhang napapansin ko na may issue yung user accounts dito sa Windows niya na nandito sa drive. Kaso, ang dami kong sinubukan na gawin. Nag-check ng disk for errors, tsaka in SFC ko, ganyan. Tapos, trinay ko din na mag-registry edit ng users. Kaso, dun sa mga usual na pwede kong gawin, laging parang may balakid na hindi ko may tuloy. Kaya ngayon, sinabi ko dun sa may-ari na mukhang kailangan na lang patungan ng bagong Windows ito. So, pinaliwanag ko sa kanya na hindi mawawala yung files niya, pero kailangan i-reinstall ulit yung mga apps na kakailanganin niya. So, ang gagawin ko, in-place install ko. So, ayan, naka-ready na yung Windows installer para makapag-install ako. Wala hindi siya yung laging nag-automatic repair loop kasi. So, tapos ayaw yung mga ginagawa kong troubleshooting sa Windows. So, mag-move forward ako ipapatungan ko ng Windows yung computer niya. Tinanong ko din doon sa may-ari kung anong nangyari prior na bigla siyang ganito. So, sinabi sa akin nung may-ari na yung apo daw niya nag-decide na maglaro dito ng game. Hindi naman specify kung anong game. Pero yun nga, siguro nag-crash or something during that game. Tapos yun nga, nakurap na lahat. Unfortunately. So, ayun. So, at least kinda explains why possible na nag-crash during dun sa game dahil siguro nahirapan, ganyan. Tapos, ayun. Ganun na nga nangyari. So, i-place install ko ng Windows nga. May bagong balakid din ako na napansin na habang sinusubukan kong i-install, yan sinabi ko nga dun sa may-ari na wala nang free space. Kasi nga ipapatong ko lang. So, ayun, ang gagawin ko, tatanggalin ko to para kukunin muna yung files dito, ilalagay ko doon sa computer ko para ma-free up yung space para ma-install yung Windows. O diba ang daming kaikikan bago mangyari yung gustong mangyari. Yan, tinanggal ko na yung drive mula sa likod. So, kukunin ko yung mga laman nito, ilalagay ko sa computer ko. Ayan, nagdaan na din yung araw, fast forward to now. Nag-install na ako ng Windows 11. At saka ayan, nandiyan na yung mga files ulit niya. Nagawan ko ng paraan. Matapos nung parang clear up ko yung old Windows niya, binalik ko na yung mga files niya at okay na. Pwede nang makuha. Ayan, yehey. So somehow nakurap nga yung dati niyang Windows at kinailangan kong i-reinstall. I guess that's job's done.